Mga ina, at nag-message ako sa MOJ, sabi ko, kayo ay magiging masunurin sa araw na ito. At kansilado, wala mo ng MOJ. Ngayong Sunday, para kayo ay nasa pamilya nyo. Sabi ko, ipaglaban nyo na mabuti ang inyong mga asawa, dahil Mother's Day, kung may pag-uutos, maging masunurin kayo. Yan po ang kabilin-bilinan ko. So, purihin ang Panginoon, at sapagkat ngayong araw ng mga ina, gusto kong tumayo nga po mga ina. Naipag-pray na ba kayo? Lahat po ng mga ina, let's stand, mga mothers. And let's declare the word of blessing. Lahat po naman nakaupo, i-stretch yung kamay sa mga nanay. In the name of Jesus, Lord, iniunat po namin aming mga kamay sa kanila, sa pangalan ni Jesus, to release your blessings upon their lives, sa pagiging nanay nila, ina. Salamat po sa patience, sa endurance, sa kanilang patuloy na matapat na paglilingkod sa iyo, na ano man mangyari, nananatili silang nakatayo, Panginoon. Ano man pagsubok, matibay sila, matatag, nakatatayo sa pananampalataya. At ito'y dahil po sa iyong biyaya. At sa araw na ito, higit pa, Panginoon, na aming idinadalangin na lalo pang pasaganain mo ang biyaya sa kanilang buhay, biyaya ng pananampalataya, biyaya ng tagumpay sa pananampalataya. For by faith we have overcome the world through the Lord Jesus Christ. At dalangin po namin, Panginoon, na pasaganain mo po sila sa buhay nito. Bless them spiritually, bless them physically. Panginoon, lahat na may sakit karamdaman, be healed in the name of Jesus. Pahabain mo ang kanilang buhay na walang sakit, walang karamdaman, healthy. Bless them intellectually, emotionally. Hindi po sila magiging isip bata, hindi sila magiging maramdamin, hindi sila magiging matampuhin, kundi magiging matalino sila, magiging puno ng energy ang kanilang buhay, ang kanilang spirit, soul, and body. Lord, salamat po for blessing them materially, financially, and with all the blessings of your kingdom, bless them socially in the name of Jesus. We declare prosperity, success, and victory sa mga nanay, sa mga mothers na narito, at yung mga umating kayo ng umaga, Panginoon, abot po sila ng panalangin na ito. Salamat po. At ang iyo pong biyaya at katapatan ay nasa kanila. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Lahat po magsabi, Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. So, araw ng mga ina. At sa mga commercial center, sa mga malls, puno-puno ng advertisement tungkol sa Mother's Day. Pero pagka Father's Day, parang hindi masyado. Pero pag Mother's Day, talagang bonggang advertisement at bati. So, karapat-dapat naman dahil ang ina ang mas ika nga bagamat ang mga tatay nagtaturo, ang ina ay sila yung patuloy na nag-aalaga mula sa pagluluwal ng mga anak hanggang sa pag-aalaga, pag-aruga, at pag-iintindi sa mga anak hanggang sa ito ay lumaki, tumanda. Kaya purihin ang Panginoon at pagpalaing ng Panginoon lahat ng mga ina, mabubuting ina. Kaya ako sinabi mabuting ina. Naniniwala ba kayo na merong hindi mabuting ina? Merong hindi mabuting ina sa mga tao. Pati pala sa mga pusa, meron din ganon, merong hindi rin mabuting ina. Meron kami naging pusa, masama ang ugali. Doon hanggang sa ito ay lumayas, pumunta sa kapitbahay,
Nung wala nang makain, bumalik uli. Masama ugali nga kasi babaeng pusa siya. Pag nagpapakain ako sa kanila, lahat inaaway niya. Takot sa kanya, pati yung mga malalaki naming pusang lalaki, takot sa kanya. Hinihintay muna siyang matapos kumain. Sa kakakain, yung ibang mga pusa namin. Ano? Ilan ba yung pusa? 1, 2, 3, 4, 5. Liliman na lang. Ano? Namatay na ako ng mga pusa. So, pati pala sa pusa, ano, merong gano'ng ugali. At nung unang nanganak itong pusa na ito, 3 naging anak, basta iniluwal niya, iniwan niya. Pinabayaan na lang hanggang sa mamatay. Ayaw niyang padedehin, ayaw niyang alagaan, basta iniwan niya. At ayaw niyang puntahan doon sa pinagkaanakan niya. Sabi ko, meron palang ganito pusa na masamang ugali. No? Meron majority naman ng mga pusa, nakikita ko, meron silang instinct nature na alagaan yung kanilang mga kuting. Ano? At ganun din sa tao, higit lalo sa tao. Nung kami ay nasa Blooming Treat, 2 beses na nabalita na tagpuan, 2 beses sa basurhan, umaga. Laging umaga nangyayari. Na baby, bagong panganak, nakabalot sa plastic na puno ng moisture. Ibig sabihin, bago ilagay yung baby sa plastic, humihinga ito, buhay. No? At thank you, Iyo. Namatay na doon sa plastic, na-suffocate sa plastic. Puro moisture yung plastic. 2 beses may nagtapos sa baso ng ganon. Na minsan naman yung biyanan ko nagkwento, humahango, sabi niya, nako, doon daw sa estate na yon, merong babae na nakiihi doon sa isang bahay, dayuhan. Pwede yung makigamit ng CR nyo. Oo, sige. Abay, ang tagal na, mag-iisang oras na hindi pa nalabas. At nung lumabas, pawis na pawis yung ale. Bay nagtaka sila, tingin na sila, tiningnan nila yung banyo, yung CR. Pagtingin nila, nako, nakalublob sa bowl yung baby, yung sanggol. Nakalublob sa bowl. Siyempre, patay na yun. So, merong ganon, no, masamang ina. Pero salamat sa Diyos na mas marami pa rin yung mabubuting nanay. At dito sa JCLG, sigurado yun, mabubuti ang mga ina. Hindi lang mabubuti ang mga ina ng JCLG, kundi mga mukhang sabay-sabay. Ang mga nanay ng JCLG ay mukhang mangungutang. Hindi, mukhang mga artistahin. Okay, palakpakan natin ang mga mother. Ngayon, sa umagang ito, gusto ko bilisan. Nakikipag-unahan sa akin yung oras eh. No? Pipilitin kong mapaiksi itong aking Bible teaching. Sabi ko Bible teaching kasi ito yung nilagay ng Panginoon sa puso ko na ipagtanggol. Hindi lang ang mga ina, kundi ang buong kababaihan ay ipagtanggol ko sa pulpit na ito. Bakit? Kasi ngayon, in these last days, lalong dumadami ang umaatake sa mga kababaihan. Mga Christians daw sila, mga Christian churches. Pero inaatake nila ang mga kababaihan at kinokontra nila na ang mga kababaihan ay hindi dapat mag-minister sa church sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi dapat mangaral ng salita ng Diyos sa church and even outside sa church, outside sa pagtitipon. Hindi pwedeng mag-evangelize, hindi pwedeng mangaral, at higit sa lahat, hindi raw pwedeng maging leader ang lingkod na babae ng Diyos. Biblical kaya yun? Scriptural kaya yun? May basihan kaya sa Bible yung kanilang paniniwala na yun?
tama kaya yung kanilang pagkaintindi at tayo ang mali? Kasi ako'y naniniwala na ang mga kababaihan, kagaya ng kalakihan, pwedeng mag-minister to bring the Word of God to the body of Christ, even to the whole world. At ako rin naniniwala na mga kababaihan ay pwedeng maging leaders ng church. Pero maraming mga churches ngayon, they don't believe in the women ministry. At hindi lang yon, maging sa mga YouTube, inyong makikita, mapapanood kung paano atakihin ng mga masamang salita na sinasabi kapag ang inyong pastor ay babae sa church, ay hindi church ng Panginoon, kundi sa dyablo. No? Pag ang pastor nyo ay babae. Sapagkat ang mga kababaihan walang karapatan na maging leaders, walang karapatan na mangaral ng salita ng Diyos, lalo na sa mga mananampalataya. At yan ay na-develop yung ganyang paniniwala noong pa, panahon pa ng Reformation, panahon pa nila Martin Luther, John Calvin. Maraming mga katuruan or doctrine sa church na hanggang ngayon nasa body of Christ na nanggaling sa Reformation, panahon pa ni Martin Luther at nila John Calvin, ng mga doctrine na mali naman. No? At masasabi natin na pag pinagbatayan ay Bible, ay may pagkakulto, may pagkakult na teachings. Hindi na ako palalood kung ano-ano mga teachings na yun. No? So ngayon, ay gusto kong ipagtanggol ang posisyon ng women in ministry, lalo na yung mga pastor. No? May pastora na nagtanong sa akin, sabi na, Pastor Jun, paano ba yung depensa sa ano? Kasi may nagsasabi sa akin, wala daw karapatan ang babae na maging pastor. So hindi niya alam kung paano ipagtatanggol yung sarili niyang ministry, yung posisyon niya as a pastor, bilang pastora. Kasi hindi alam. Hindi nga alam. Ako na masyadong ilang taon na nakaraan, masyado ako nabagabag sa teaching na ito kasi ayaw umagri yung espiritu ko sa mga ganong katuruan na ang mga babae hindi dapat mangaral, ang mga babae hindi dapat maging leaders o pastor. Talbog ang espiritu ko. Kahit hindi ko pa nasi-search sa Bible kung ito nga scriptural, kumokontra na yung puso ko sa mga ganong katuruan. No? At sa mga bansa, mga pagan nations, may isa-isa natin, na noong unang panahon ang mga kababaihan ay halos mababa ang tingin ng mga asawang lalaki. Pero ang mga bansa, magugulat kayo, ang mga bansa na napasok ng gospel at nagkaroon ng mga churches, nagkaroon ng mga Kristyanismo sa mga bansang yon, mapapansin nyo ang malaking pagbabago sa pagtrato nila sa kababaihan. Unti-unti nawawala na yung ibinababa, minamaltrato o minamaliit ang kalagayan ng kababaihan. Nawawala na unti-unti. Nung araw, ewan ko kung hanggang ngayon ganun pa rin yung kultura sa Japan, na sabi, ang mga babae na Haponesa, pag naglakad sa labas, nasa likod lang, sumusunod lang doon sa asawang lalaki. No. At sa Singapore, na-witnessan ng mata ko, meron din ganong kultura. Yung iba naman, naging open na. Pero may na-witnessan ako. Babae, kabataan, no? Todo make-up at naka-sexy dress, maikli ang damit, no? Naka-high heels,
Abay, nagulat ako, nakita ko na sa mall ito eh. Abay, nakita ko, ang laki ng box na dala-dala niya. Eh, ang ganda-ganda ng damit, naka-high heels pa. Ganito ang karga niya. At yung lalaki, nasa una niya, hindi ko lang alam kung yun ay boss niya o yun ay asawa niya. At kung saan pumunta lalaki, sunod-sunod yung babae, buhat-buhat niya ang laking box. Ay mukhang mabigat eh. So, kung boss niya yun o asawa, ewan ko. Eh kahit dito sa atin, kahit ganon, boss mo yun, hindi ka pagbubuhatin ng ganong kalaking box. So, meron pa naiiwang ganong kultura sa SG, Singapore, at sa iba pa mga bansa. So, sa history ng Christianity, makikita natin na ang mga bansa na napasok ng Christianity, nag-iiba. Nag-iiba rin ang pagtrato sa mga kababayan, nagkakaroon ng mataas na respeto at pagbabago. Bakit? Kasi kay Jesus, walang lalaki, walang babae. Ngayon, sa modern civilization natin, walang problem kahit sa pagan nation, sa ibang mag-isa conservative na bansa, walang problem sa leadership. No? Na tanggap na sa libutan na ang babae pwede maging leader. Meron niyang mga bansa na ang mga presidente nila ay mga babae rin. Open na sila. Pero sa church, sa isang church na may paniniwala na ang babae hindi pwedeng mag-minister, sabi nila, pwede naman mag-minister, wag lang word of God. Eh, yung nga ang pinakamahalaga eh. Wag lang word of God at wag lang magiging pastor. Kasi sinabi yan sa Bible. Saan sa Bible yun? Ngayon, titingnan natin sa Bible yun. No? Tingnan natin kung saan sinabi yun. Kasi kung nasa Bible, tama nga naman. No? Tama sila. Ngayon, ang problem, nasa Bible nga, pero mali naman ang interpretation. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 14, verse 34 hanggang 35. The women are to keep silent in the churches. Naku, eto na. Tumahimik daw ang mga kababaihan sa iglesia. Meaning, sa church gathering, sa church services. For they are not permitted to speak. Naku, bawal magsalita nga. But are to subject themselves, magpasakop. Just as the law, gaya ng sinasabi ng batas, if they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home. Eh, kung meron silang gusto matutunan during church gathering, hintayin nilang makauwi sila sa bahay at tanungin nila yung asawa nila. For it is improper for a woman to speak in church. Mahalay sa isang babae ang magsalita sa church services, sa church gathering. Ngayon, sinabi, malinaw na sa Bible, pinatatahimik ang mga makababaihan. Ngayon, ang pangalawang tanong naman ito. So, tanggap natin, nasa Bible, yung tumahimik ang babae. Ngayon, pangalawang tanong na ito. Ano ang interpretasyon? No? Ano ang tinutukoy dito na bakit pinatatahimik? Sa pag-interpret ng Bible, hindi tayo basta babasa ng isang passage, isang verse, then gagawa tayo ng doctrine o katuruan sa isang verse na yon. Bawal yon sa rules of interpretation, kung tawagin ng mga theologians ay hermeneutics. The art and science of biblical interpretation, how to interpret the scriptures. Bawal yon kasi may mga nakapaligid na batas
on how to interpret the Bible. At basic lang, sasabihin ko sa'yo, number one na rules ay context. Kailangan i-consider mo yung context. Ano ang context? Halimbawa, ito yung verse. Ito, kagaya nito, verse 34 and 35. Titingnan mo yung context niya. Ano yung context? Yung mga itaas na mga verses niyan, context ang tawag. Yung sa ibaba niyan, verse 36 hanggang sa hulihan, ibaba, context din. So, ang isang passage, isang scripture na napili mo, gusto mong maintindihan ang interpretation, naiipit yan ng context, nasa sandwich. Para mo maintindihan yung verse na yun, kung anong tinutukoy doon, basahin mo yung context, yung itaas, and even yung ibaba. Kagaya ng Colossians 1:16, na sabi doon ay, by Him, everything was created, both in heavens and on earth, both visible and invisible, was created by Him and for Him and through Him. Diba, sabi doon, by Him, He created all things. Sino itong by Him na ito? Walang iba kundi si Jesus. Sinabi ko yan sa INC na hindi naniniwala. Nung hindi siya manaig at lumalabas talaga sa scripture ay creator si Jesus, kumambyo siya, sabi niya, hindi yan si Jesus, yan ay ang Ama. Yung by Him ay ang God the Father. Sabi ko, lalo ka sumablay. Basahin mo ang context. Tingnan mo yung context sa taas kung sinong tinutukoy ito, sino yung by Him na yun. At yung mga verses sa taas ay nagsasabi, sa umpisa pa lang, dinidescribe na si Jesus Christ. Kaya walang lusot. Ang context ang magpapaliwanag nung verse na gusto mo maintindihan. Pag hindi mo pa rin makita at masyadong malalim yung passage na yun, hindi lang context kundi buong chapter babasahin mo. Hindi mo pa rin maintindihan, buong book of Corinthians. Hindi mo pa rin maintindihan, buong New Testament. Hindi mo maintindihan. Para maging maliwanag sa iyo ang New Testament, basahin mo ang Old Testament. No? Ibig sabihin, palawak ng palawak. No? Palawak ng palawak. Spiral hermeneutics ang tawag dyan. Hindi paloob, kundi palawak. Pero hindi ka na makakarating sa Old Testament. Doon pala sa context, maintindihan mo na eh. Unless na masyado kang bias at mas mahal mo, mas pinaniniwalaan mo yung sinabi ng inyong mentor, ng kanilang mentors, o ng kanilang mga teachers, kaysa sinasabi ng Biblia. Yan yung sinabi ko sa mga, sa mga iba na hindi biblical teachings. Sabi ko, mamili kayo, anong pipiliin nyo? Yung ministro, yung pastor nyo, nagturo sa inyong ginakatura, o ang Bible? Mas pinipili nila yung salita ng tao. Mas minahal nila yon. Okay, ngayon, bukod sa context, another rules, how to interpret the scripture is, tingnan mo yung kultura, yung culture, nung lugar, nung place, culture ng bansa, culture nung taon na yon, yung pinangyayarihan. Kagaya nito, sinabi ito sa church sa Corinth, pag-aralan mo yung kultura ng Corinth. Ano ba kultura dyan? Pangatlo, pag-aralan mo yung historical background. Historical background ng passage, historical background ng place. At yung teacher, yung professor namin sa Bible School, sa COP noon, si Dr. Harris, pinuntahan niya isang gumawa yata pelikula, si Barbara Streisand ay Jew, sabi niya, gusto niyang mag-aral sa kanyang kabataan, problem, sa kanilang basa ay bawal mag-aral ang babae, lalaki lang pinag-aaral. Kaya sa istorya ng pelikula, nagbihis lalaki. Yung si Barbara Streisand, nagbihis lalaki.
nagpanggap na lalaki para makapasok siya at makapag-aral sa school dahil gusto niya matuto. Of course, pelikula lang yun. Pero merong certain truth. No? So, ganun nung unang panahon. Kaya ang mga kababae, illiterate. At kapag ang mga kababaihan ang naging illiterate, unang panahon, ang observation, madadaldal, mga chismosa, madadaldal, maingay. Kaya lagi siya sabi ni Paul na magpasakop, mag-submit kayo sa inyong mga asawang lalaki. So nakita ni Dr. Harris yung senaryo, yung lumang pinagtitipunan ng mga Kristiyano sa Corinth. At sinabi sa amin. So kaya pala maingay yung mga kababaihan during church services, nagtatatanong sa mga asawa nila. Kaya pinagalitan sila at pinagsabihan ni Pablo na sabi ni Paul, ang mga babae hindi pinaintulutan magsalita or in other words, maging maingay sa loob ng church. At kung kayo merong gustong maintindihan, hintayin nyo mag-uwian at pagdating sa bahay, tanungin nyo yung inyong mga asawa. So, ibig sabihin, yung pangyayari ito ay hindi patungkol sa women in ministry, kundi ito ay patungkol sa orderliness ng church gathering or church services. At kahit naman saan church services, ayaw natin nang may nagsasalita, biglang may mga maingay. No? Ako, napakaluag ko sa ganyan. Kahit may bata na naglalakad, tuwat ako, okay lang, basta wag lang madadapa. At wag lang madidistract kayo. No? Pupunta, iihi lang ako, ay sige. Ay, ginawa niyan dito kahit hindi na pag nawawala yung mga young people, nagsesermon yun, nakita niya wala sa upuan, hihinto siya. One time, huminto siya sa pagpipreach niya at pumunta sa labas. Nasa Church of Christ pa kami noon. Doon sa labas, may pwede tambayan doon. Dalawa yung pinto doon eh. Nakakita niya yung mga young people na, ay, pasok kayo, pasok, pasok, pasok. So siguro, pagiging mahigpit, nakakatulong din. So, ganun pala. So, it's about church orderliness, hindi about women in ministry. In-interpret naman itong mga hindi na kinonsider yung rules ng interpretation. In-interpret kagad nila mula sa isang talata. Yan, bawal ang babae magsalita sa iglesia. Wala na kayong karapatang mag-minister, nauwi na sa ministry. So, mali yung interpretation. This is not about women in ministry, but about orderliness in the church. Kaya sabi ni Paul, hintayin nyo kayo makauwi sa bahay at magtanong kayo sa asawa nyo. Tungkol ito sa husband and wives. Yung orderliness. Hindi about the ministry of a woman or women in ministry. Meron pang isang talata, no? At ito'y ginagamit din nila. 1 Timothy chapter 2, verse 11 hanggang 14. A woman must quietly receive instructions with entire submissiveness. Ang babae, this time singular, babae. Ang babae ay kinakailangang matahimik na makinig at tanggapin niya ang instruction na mayroong pagpapakababa. No? Kaninong instruction yon? Makikita natin, ituloy natin. Kaya sabi ko sa inyo, the Bible interpret itself. No?
Kaninong instruction? Verse 12, but I do not allow woman to teach or to exercise authority over a man, but to remain quiet. Ayun. Ang ayaw dito yung tuturuan, idodominate, walang submissiveness. Kanino? Sa lalaki. Sinong lalaki? Sinong lalaki? Lahat ba ng kalalakihan? Halimbawa, isang asawang babae, nagsasubmit din doon sa nagsasubmit sa lalaki, sa husband nung kapitbahay niya. Aba, hindi tama yun. Naku, ano sabihin nung husband ng kapitbahay niya sa kanya, ay gagawin niya. Aba, hindi tama yun. Ang sinasabi dito, mag-submissive, hindi sa lahat ng lalaki, kundi may specific person. Sino yon? Tingnan natin sa verse 13. For it was Adam who was first created and then Eve. Okay, binanggit na si Adam and Eve. Ano si Adam and Eve? The first couple. Unang-unang mag-asawa. And it was Adam who was deceived, but the woman was deceived. It was not Adam, hindi daw si Adam ang na-deceive, kundi yung babae, si Eva, asawa ni Adam, ang na-deceive at nakagawa ng kasalanan. So sa example, Adam and Eve, the first couple. In other words, yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 hanggang 14, ay referring to husband and wife. Kanino magsasubmit? Sa lahat ng lalaki? Hindi. Sa specific person, sa asawa mong lalaki, magsasubmit ka. Pag merong instruction sa sayo, susundin mo, makikinig ka. No? At hindi daw pinahintulutan na yung asawang babae, turuan yung kanyang asawa lalaki. Ang tanong, bakit? Kasi nga, ang mga kababaihan noong unang panahon, illiterate. Ang nag-aaral lang, ang marunong lang, ang matalino lang, lalaki. Kaya magsasubmit siya kung ano sabihin ng lalaki. Pero kung pinanganak na mas matalino yung babae, ibang usapan din yun, ikukusida. Merong tinutukoy dito na nakalooban ng Panginoon. Ano yun? Na sa mag-asawa, again, this is not about women in ministry. This is about husband and wife relationship. Itong binasa natin kanina sa Corinthians ay about husband and wife, yung orderliness sa church na maiko-contribute ng husband and wife kasi ang iingay ng mga kababaihan ng asawang babae. Sa Timothy naman ay specific about husband and wife relationship. Magpapasakop ka sa lalaki. Sapagkat sa simula, ito yung ginawa ng Diyos para sa sambahayan, na ang pangulo sa sambahayan, sa pamilya, ay lalaki, hindi babae. Pero to balance it, may sinabi sa Ephesians chapter 5 na ang mga lalaki, ang mga babae ay magsasubmit sa kanyang asawang lalaki. Lagi ko pinipreach ito pag nagkakasal ako. At ang mga lalaki naman, mamahalin niya ang kanyang asawang babae. Yon ang balanse. Hindi ibig sabihin nagsasubmit siya sa iyo na asawa niya, dodominahin mo. Mumurahin, babatukan, uutusan. Hindi ganon. May pambalanse ang Diyos. Magsasubmit ang babae. Pero may kondisyon, kailangan mamahalin mo yung asawa mong babae. At balanse yun. At merong blessings, ang pamilya ng husband and wife, ng couple, kapag ka-biblical yung kanilang pamantayan ng authority. Pag ang babae nagpapasakop sa kay asawang lalaki at ang lalaki, minamahal niya ang asawang babae, may blessing ang Diyos. Binibless yung mag-asawa, yung pamilya, binibless. Pero sa oras na nabaligtad,
at hindi na umayo sa kalooban ng Diyos, dinodominate ng babae o lalaki, nawawala yung blessing. At magkakaroon ng loopholes o butas para makapasok si Satanas sa relationship nila. Nakikinig po ba tayo? Ang daling gawing alibay ng lalaki na kaya siya naghanap na ng iba babae kasi bungangera yung kanyang asawang babae at dinodominate siya. Ang daling gawing katwiran. No? Yung woman sa Greek ay gune. No? G-U-N-E. Gune, nang ibig sabihin ay wife or a woman. Depende sa context kung anong tinutukoy, kung dalaga o may asawa. At dito sa 2 talatang ito, nating pinagbubulay-bulay, mga may asawa ang tinutukoy. Sa Corinthians, may asawa. Sa Timothy, may asawa rin. So yung gune dito ay wives. Wives. Hindi singular na just a woman, dalaga. Hindi, kundi mga may asawa. So in other words, ito ay patungkol sa buhay at orderliness, tamang pamumuhay na mag-asawa at tamang pagkilos or attitude ng mag-asawa sa loob ng church services. Hindi yan patungkol sa church ministry or sa women in ministry. Mali. Kaya lahat ng may paniniwala na mga tagapangaral na salita ng Diyos, na ang paniwala nila, bawal ang babaeng mangaral na salita ng Diyos, bawal maging leaders, hindi nila naintindihan ang Biblia, hindi nila na-gets ang rules ng interpretation. Titingnan mo ang context, titingnan mo yung kultura, at titingnan mo ang historical background. Kagaya nun, na-investigan ng professor namin, yung kultura, yung historical background, na yung lugar pagtitipunan ay hiwalay pala yung lalaki at babae, na bago magkausap, iingay sa church gathering. Okay. So, i-consider yun. Tapos yung Greek word, Hebrew word, yung original language, ko-consider din, anong tinutukoy dito? Dalaga ba o may asawa? May asawa. Gune, wife. So, ibig sabihin, hindi ito singular na just a woman. And tinutukoy ng mga against sa women in ministry ay lahat, individual na mga kabayan, bawal mangaral, bawal maging pastor. Hindi ganon. Na-miss nila yung tamang biblical interpretation. Okay. Ngayon, bakit? Ibabalansin natin, titingnan natin. Kapag ka ang interpretation ng passage na in-interpret na nag-aaral sa salita ng Diyos ay hindi bumabangga sa ibang mga talata, kundi bagkos sumusuporta sa ibang mga talata, tama yung interpretation. Tama. Yan yung sinasabi ko sa mga Calvinist eh. Gumawa ang Calvinism ng doctrine sa Calvinism na sinabi nila, Jesus did not die for the whole world. Kinamatayan daw lang ni Jesus ay yung mga pinili ng Diyos na maliligtas sa Bible yun. Kinuha lang nila yung word na elect, nabasa lang yung elect. And naisip na nila ni John Calvin na yung elect ay specific individual person na namili ang Diyos. Mali na naman. Ang elect doon na tinutukoy is the body of Christ. Yun ang elect. Once ikay napapunta kay Kristo, ikaw ay mapapasama sa tinatawag na elect. Dahil ang elect, people of God, is always corporate, maramihan, hindi individual. At sinabi ko sa kanila, at sabi ko, ang paniniwala nyo yan, Jesus did not die for the whole world, ay kalapastanganan sa ginawa ni Jesus. Insulto sa biyaya ng Diyos, insulto sa pagkamatay ni Jesus sa cross,
Jesus died on the cross for the sake of the whole world, all sinners. Hindi daw sa lahat ng mga makasalanan namatay si Jesus. Sabi ko, kulto na yan, kulto yung katuruan yung yan. Insulto yan sa Diyos. Hindi ganun kadali mamatay sa cross at alam ni Jesus gado kahirap. Tingnan natin sa Biblia kung tatama yung interpretation. 1 Timothy chapter 2, verse 4. God desired that all people be saved. Kita mo? 2 Corinthians 5:15. Jesus died for the whole world. Si Jesus namatay for the whole world. Lantaro na sinabi, tapos sasabihin before the whole world. 1 John chapter 2, verse 2. He died not only for us. His propitiation, His atonement is not only for us. Sabi ni John, hindi lang para sa atin, na mga Jew, mga Christians. Ang kanyang atonement ay ganun din. It is for the whole world. Ayan, napakalinaw. So, pumili kang paniniwala mo. Alam nyo, pinili pa rin nila yung teaching ni John Calvin. Si John Calvin ang promotor niyan eh. Kaya nga Calvinism. Ingat kayo kasi nagtuturo yan. Sa lahat ng mga Baptist, pinaka-dangerous yung Calvinism. Ingat kayo. It's a poison gospel. A cult teaching. Marami akong kaibigan Calvinist eh. So, binabangga niya yung maraming talata. Ngayon, binabangga. Mananatili ka pa ba sa ganyang paniniwala? Kagaya rin dito, titingnan natin, binabangga ba ng paniniwala that a woman can become a leader of the church? That a woman, individual at lahat, in general, can be a pastor, can be an evangelist, can preach the word of God? Yes. So yan ang posisyon natin. Ngayon, makikita natin kung tama talaga tayo. Pag may binabangga na talata sa Bible, mali tayo. Pero kung may sumusuportang talata sa atin, tama yung posisyon natin. That women can be pastors, evangelists, leaders, tagapangaral ng salita ng Diyos. Kung may sumusuporta. Ngayon, yung paniniwala na ayaw ng Diyos na ang babae ay magiging leader sa church, magiging pastor. Yan kaya yung kalooban ng Diyos? Galit kaya ang Diyos kapag ang babae tumayo as a pastor or as a leader of the church? Galit kaya ang Diyos? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi meron sumusuportang talata. Ito po yung example. Si Deborah, nabuhay na propetisa sa Old Testament. Nung nangailangan ng tulong ang Israel, sapagkat at that time walang kings, ang nangunguna, nagdidesisyon, tumatay sa leadership at that time ay mga judges. There were 12 judges in Israel at that time. Isa-isa yon. Succession. Magugulat kayo, one of those 12 judges was a woman, and her name was Deborah. Si Deborah. Sino si Deborah? Ano ang background niya? He was a prophetess, isang propetisa, na tinawag ng Diyos, appointed by God to become the leader of Israel sa posisyon na judge of Israel. Nako, nung panahon na yun sa Israel, talaga degraded ang kababaihan Pero bakit nag-appoint ang Diyos? Pumili siya ng isang babae. Out of 12 judges, isa ang babae na pinili ng Diyos. At si Deborah ay may katapangan na nilid niya ang Israel at nagtagumpay sila laban sa Canaanites. Noong nanganganib ang Israel, nangailangan ng mangunguna, leader. Aba, ang pinili ng Diyos na leader ay hindi macho, hindi yung maskulado para si Arnold Schwarzenegger,
Hindi yung magaling sa labanan, para si Jackie Chan, kundi isang babae, larawan ng kahinaan. Pero siya ay propetisa. At siya ang pinili, tinawag ng Diyos and appointed by God to become the judge of Israel at that time. At nanalo sila sa pamagitan ng katapangan at ng pananampalataya ni Deborah, nagtagumpay ang Israel laban sa Canaanites. Nasa Bible po yun. He was a prophet, he was a judge, and he was a leader. Deborah summoned the military leader Barak and instructed him to lead the Israelite army against Canaanites. Okay. Deborah's faith and courage is in the face of the challenges, serve as an inspiration to many. Her story highlights the importance of listening to God and courage in leadership. Babae ito. No? So, galit ba ang Diyos sa women pastor? Gaya ng sinasabi sa mga YouTube, na kapag ang pastor sa isang church ay babae, umalis na kayo dahil church of Satan yan. Dahil sinabi sa Bible na walang karapatan ang babae na mangharal ng salita ng Diyos. Kita nyo, nagkaroon ng sarili interpretasyon, mangharal ng salita ng Diyos at magpastor. Wala naman sinabi si Paul na gano'n eh. Sa Corinth at sa Timothy, wala sinabing gano'n. Ang sinabi ni Paul, ang mga kababaihay tumahimik sa church gathering. Eh nasaan doon yung bawal mangaral ng salita ng Diyos? Self-interpretation. Kita nyo ang deception, ang daya. Nagsingit na ng salita. Pangalawa, sino pa yung mga, alam nyo sa Biblia, marami naging leaders na kababaihan. Marami rin naging teachers sa kababaihan. Ang isang example sa Bible, si Priscilla at Aquila. Si Priscilla at Aquila, mag-asawa, na marunong sa salita ng Diyos, na noong matagpuan nila si Apollos ay very dynamic mag-preach. Ano? May charisma, very dynamic. Pero napansin ni Priscilla at Aquila, na mag-asawa na, may kulang ito. No, magaling ang mangaral, pero may kulang sa doctrine. Tulungan natin, sige. Kinausap nila si Apollos, Brad, halika, gusto mo mag-aral ng salita tayo, sama ka sa amin. Meron kaming isi-share pa sa iyo. Sumama si Apollos at tinuruan ni Priscilla at Aquila si Apollos, the evangelist. At ayon sa history ng church, si Priscilla ay kilala siya sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Marunong siya. Babae ito. Hindi sinabi si Aquila eh. Si Aquila yung husband niya eh. Pero ang sumisikat at that time ay si Priscilla. No? Si Priscilla, hindi po yung asawa ni Elvis. Amen, Brother Elvis. Si Priscilla, teacher ng salita ng Diyos. No? Si Priscilla at Aquila ay kapartner sa business ni Brother Paul, ni Apostle Paul. They were tent makers. Gumagawa sila ng tent, nagbebenta sila ng tent. So, partner, kaya nakilala ni Paul at nagkaroon silang bonding. Nakasama ni Paul si Priscilla at Aquila sa ganung business. At naging mission partners pa sila ni Paul. At ayon sa church history, leaders, itong mag-asawang ito, si Priscilla at Aquila, ay leaders sa mga churches at inopen nila yung kanilang bahay na maging gathering place ng pagsamba at pagtitipon. So ito ay napaka-supportive, itong mag-asawang ito, sa ministry ng Panginoon. No? Napaka-faithful sila. Isa pa, sa Romans chapter 16, verse 17, ito sabi, Greet Andronicus and Junia,
My fellow Jews who have been in prison with me, they are outstanding among the apostles, and they were in Christ before I was. Binabati kayo ni Andronicus at saka ni Junia na mga kababayan ko, na mga ang tawag doon, mga nakasama ko sa bilangguan. Nagkasama sila. Si Andronicus, si Junia, si Paul. Pare-pareho silang nakulong. Nagkakilala sila sa kulungan. Pero sabi ni Paul, pero mas una sila sa akin. Ibig sabihin, bago pa si Paul nakakilala sa Panginoon, matagal naman ang palataya ito sila Andronicus at Junia. At isa nakakamangha, itong Andronicus Junia, mga kasama ni Paul sa pangangaral ng salita ng Diyos. They were preachers of the Word of God. At magugulat kayo, si Junia ay isang babae. Babae. Merong magsasabi, hindi, Junia ano yan lalaki, ano? Sa Greek name, Junia is a woman. Ngayon, hindi lang basta babae, sabi, itong dalawang ito, si Andronicus Junia, ito'y kilala sa mga apostol. They are outstanding among the apostles. Sumikat sila. Kilala ito sa mga apostol. Maraming apostles at that time. After the 12 apostles, may mga nagsulbutan na mga iba pa mga apostles. A problem, merong false apostles. Pero sabi, kilala ito sa mga apostol. Outstanding ito among the apostles. No? So meaning, si Andronicus at si Junia ang babae, ay apostle, hindi lang pastor. She was an apostle. See? Okay. So, meron pa sa Bible na sinasabi na sa Bible, ang mga kababaihan, ang daming kababaihan na ginamit ng Panginoon sa ministry. Hindi lang sa leadership, hindi lang sa pangaral sa ng Diyos, kundi kagaya ni PV, no? Isang diakonesa, isipin nyo, deaconess, no? Of the church in Cenchrea, who was entrusted with delivering false letter to the Romans. Romans chapter 16, verse 1 and 2. Alam nyo, napakagandang ipangaral ito si Phoebe. Hindi ito sikat. Hindi siya sikat. No? Hindi famous ang pangalan niya. Yung kanya ministry, walang nakakaalam. No? Top secret pa. Sila Paul lang, sila nakakaalam. Pero I believe, malaki ang reward na tinanggap na sa langit. Bakit? Kasi kung hindi dahil kay Phoebe, walang magdadala ng sulat ni Paul sa church sa Rome. Si Phoebe ang nagdala ng mga sinulat ni Paul para mabasa ng mga ng mga Kristiyano sa Rome. At ang church sa Rome ay kombinasyon ng Gentiles at ng mga Jews. Sa mga sulat ni Paul, pinakamahaba ang letter or book of Romans. Pinaka-organized din. Ang haba. No, hindi mo kayang basahin ng isang upuan lang. Imagine, sinulat yun ni Paul. Dahil pagkasulat, pinadala kay kay PV. At kung wala si PV, wala magdadala ng letter ni Paul para magbigay ng instruction at magturo ng doktrina sa Rome, o sa Roma, o sa church sa Rome. Si PV ay bayani sa pananampalataya dahil siya, tahimik yung ministry niya, hindi sikat yung ministry niya, pero naganap niya ang pinagaganap ng Panginoon. Ang Panginoon, nakatingin siya. At ang reward na naghihintay sa atin, naghihintay yan, hindi sa taas ng posisyon, kundi sa ministry na ginampanan natin, kung ito may mababa o mataas, maliit o malaki, ang titingnan ng Diyos at pararangalan ng Diyos kung ating ginanap yung ministry na binigay ng Panginoon. At yan si Phoebe. No?
So, malaking kontribusyon si PB sa church. Putol na naman. Sira-sira na po kasi itong aking microphone. No, isang araw, natanggal ito eh. Muntik ko na po malulun eh. Natanggal yung rubber. So, dahan-dahan ang kilos. Meron pa si Esther, no? Kita niyo nag-contribute na Esther, kundi dahil kay Esther, lipol na. Yung generation ng mga Jews, wala ng Jews ngayon. Pero because of Esther, na naging Queen of Esther, nailigtas niya ang lahi ng mga Jew. See, dahil napangasawa niya, isang pagan king, at ginamit siya ng Panginoon to preserve Israel or the Jews. Yan lang ang ilan sa mga kababaihan na ginamit ng Panginoon. Meron pa si Huldah, a prophetess who played a key role in the spiritual reform of Judah during the reign of King Josiah. 2 Kings chapter 22 verse 14 hanggang 20, 2 Chronicles chapter 34 hanggang verse 22 hanggang 28. Basahin niyo na lang po, wala na tayong time. Okay. Now, sa aking pagtatapos ay ito. Masyadong mainit na mainit sila na sabi nila ng mga against sa women ministry, hindi, kailangan sundin natin yung sinabi ng salita Diyos na tumahimik ang kababaihan sa iglesia. Pinagpipilitan. Dapat do'y sundin yung sinabi ni Paul. Kaso nga, mali yung interpretasyon niya. Granted. Payag na. Sige, patahimikin ang mga babae sa church dahil sinabi ni Paul. Kahit na ang kultura nila, ayon sa kanilang kultura, talagang ang mga babae ay hindi dapat magsalita sa pagtitipon. Isa na rin yun because of their culture. Kung susundin natin yung kultura nila, na mga babae tumahimik sa church, wag magpipreach, wag magpapastor, kahit ano, basta upo ka lang dyan. Trabaho mo lang, manganak. Granted, pagbigyan natin, eto ang tanong. Sinabi ni Paul, doon din, sa letter na sa Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 4 hanggang 7. No? Tandaan nyo, yung kinote nating ang babae dapat tumahimik sa church, hindi nalalayo sa chapter 11. Chapter 14, verse 34 hanggang 35, yung women must keep silent in the churches. Hindi nalalayo sa chapter 11. Magkapanunod lang. Ano sabi ni Paul sa chapter 11? Ganito, Tagalogin natin. Kung ang isang lalaki, ito, ididibang natin yung posisyon nila. Granted, sige, patahimikin lahat ng babae. Sakay tayo sa kultura na yan. Ito sabi ni Paul, kasama ng bilin na women must keep silent in the church. Itong bilin na ito. 1 Corinthians chapter 11 verse 4 hanggang 7. Dito po tayo magtatapos. Sabi ko dito, if others believe that women cannot preach and be pastors, why don't they do what Paul said, that women should cover their heads in church gatherings? Why don't they do that too? Okay, ito basahin natin. Kung ang isang lalaki ay nananalangin, nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na may takip ang ulo, nagdadala siya ng kahihiyan sa kanyang ulo na si Kristo. So pag lalaki magsasalita, halimbawa sa mga gathering, tatanggalin yung belo. No? Ang babae naman kaya? Ang babae naman, nananalangin, nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Kita nyo, ang babae pwede magpahayag ng mensahe ng Diyos. Women preachers ito. Ang babae naman nananalangin at nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdadala ng kahiyan sa kanyang ulo na walang iba kundi ang lalaki. At para na rin siyang nagpakalbo. Baligtad, pag lalaki ang mananalangin sa harapan ng mga tao, congregation, o kaya mangangaral ng salita ng Diyos, tatanggalin yung takip sa ulo, yung belo. Pag babae naman,
haharap sa mga tao, magsasalita, mananalangin, o magpapahayag ng salita Diyos, ilalagay naman yung belo. Bakit? Kasi ang belo ay simbolo na nagpapasakop siya sa kanyang asawang lalaki. Okay? At pag hindi raw nagbelo yung babae, nako, ang laki, guilty. Sa Sa kasalanan. Ano sabi rito? Para na siya nagpakalbo. Nilalagay niya sa kahihiyan ang kanya asawa at ang kalalakihan. Ganong katindi yung kasalanan na ang babae pag humarap sa congregation at hindi nakabelo at magsasalita, nako, guilty ka. Para ka na nagpakalbo. Insultong malaki sa mga kalakihan. Bakit ganon? Tuloy natin sa pagtapos. Kung ayaw magtakip ng ulo ang isang babae, magpaputol na lang siya ng buhok. Parang lalaki, ayaw mong magbelo, paputol ka ng buhok. Medyo may pagka-sarcastic ito. Ibig sabihin, o sige, magpagupit ka ng gupit lalaki. Magmukha ka ng lalaki kung ayaw mong magbelo. Ganun yun. Hindi naman ibig sabihin, uy, excuse na, parang kababaihan, pwedeng hindi magbelo, paiklian na lang yung buhok. Paiklian na lang, gupit lalaki, okay na. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Kundi, ibig sabihin, ayaw mo magpasakop, ayaw mo magbelo, magpakalbo ka, o kaya, magpagupit ka ng gupit lalaki. Magmukha kang lalaki sa ginagawa mong yan. Ganun, parang paggalit yun eh. Kasi sa kultura nila, ang mga kababaihan, bawal magpaikli ng buhok. Nakikinig po ba tayo? Kultura yan. See? Kaya mga babae, bukod sa mahabang buhok, nagbebelo basta humarap sa tao. Para sa Middle East, mga Arab countries, bawal naman na walang takip yung bibig. May mga conservative na bansa sila na bawal ito. Meron namang open na open. Pwedeng modern dress. Nung kami ay nasa Singapore, merong Muslim na nasa ibaba. Nagulat ako, ang taas nung condominium na tinutuloyan namin, nung hotel na tinutuloyan namin, condominium pala, nakita namin swimming pool sa ibaba, siguro 40 stories ang taas. Bay, nagulat ako, may 2 ninja nagsuswimming. Suot ninja, itim, nagsuswimming sa swimming pool. Naglalangoy. Nung tumayo, 2 babae pala at nakaabaya. Yung suot na itim at meron pang mask na itim. Napakamot ako sa ulo. Sabi ko, pati ba naman sa swimming pool, kailangan ganun din ang suot na damit. Pero wag ka, sabi nung daughter-in-law ko, Dad, sabi lang, paggabi, yung makikita mo mga sexy girls na magagandang bags, na 1,000 ang price of bags, na naka-miniskirt, magaganda, naka-makeup. Yan yung mga Arab, mga tourists. Sa gabi, nagpapalit ang damit. Sa umaga, pag nakakita, nakaabaya sila. Pero pag wala nakakita, libre na, kahit anong isuot. Ganun sa Ngayon, sa kultura nito, bawal sa babae may ang buhok, at bawal din walang belo. Okay. So, yan yung sinabi ni Paul. Ngayon, ang tanong ay ito. Kung sinusunod nyo, sinabi sa Bible that women must not speak in church gathering, bakit hindi nyo sinunod yung sinasabi ni Paul na ang mga babae dapat nakabelo? But hindi nyo pinapractice sa church nyo na ang mga babae sa gatherings ay nakabelo. That's unfair sa sinabi ni Paul. Kung susundin nyo ang isang sinabi ni Paul, dapat, according to their culture, dapat sundin nyo rin ang buong buo yung kultura nila na nakabelo ang babae. Ang tanong, bakit hindi nyo sinusunod? Bakit hindi nyo sinusunod na ang mga babae ay sa gathering nakabelo? Okay? Yan ang kultura nila. So, ibig sabihin,
Panatiko sila na panindigan, women must keep silent in the church, pero ayaw naman nila sundin yung another advice ni Paul na ang mga babae, Christian babae, dapat nakabelo when they pray and when they preach the Word of God. So hanggang dito na lang. So ang conclusion po natin mga kapatid, ang babae ba ay pwede maging pastor? Absolutely, 101%. Ang babae ba pwede mangaral ng ebanghelyo? Pwede maging teacher of Word of God? Yes! In fact, hindi ko naman minamaliit ang mga kapwa-kalalakihan ko. Sa karamihan nakita ko, maraming kababaihan ang teacher of the Word of God na mas magagaling pa sa mga kalalakihan. Marami rin mga pastor na babae, minsan mas magaling pa sa pastor na lalaki. So hindi mo mga maliit. Amen? Alam nyo, ang mga lalaki, by nature, magaling kaming kalalakihan sa specific, sa pag-focus sa isang bagay. No? Sa isang bagay. But the problem is, pag marami nang iintindihin at pagpopokusan, hirap kami na i-divide minsan yung attention namin dahil nakapokus na kami sa isa. Ipopokus pa dito, ang dami naman. I need more assistance, sabi ng mga kalakihan sa pastor. Kasi by nature, ang lalaki magaling sa focus. Pero mahina pag tumingin yung overview, hindi minsan makita. Pero by nature, ang mga kababaihan, hindi masyado sa focus, may focus din sila. Pero napakagaling ng mga kababaihan na, ang tawag dito, tungkol sa task, multitask. Magaling sa multitasking. Nagpapadede ng anak. Inehede yung bunso. Nagluluto ng sinaing. Naglalaba pa. At may paplantyahin pa. All around. No? At parang normal na sa kanya na dinadaan-daan na lang niya yung mga trabaho. Nakakapokus siya sa bawat isa. Pero ang lalaki, doon mahina sa pag-focus sa maramihan. Kaya isang warning ganito, ang kasabihan, pag ang ama, si dad, ay nasa mall, o nasa palengke, o nasa lugar na maraming tao, huwag niyong hahayaan ng inyong anak na maliit ay alagaan lang ng ama. Bakit? Kasi pagka napapokus siya sa isang bagay, nakakalimutan niya may hawak pala siyang anak. Nakakalimutan niya. At pwedeng mawala yung anak. Hindi kagaya ng mga nanay, kahit anong mangyari, nasa isip na, hindi nawawala yung anak sa tabi niya. So, purihin ang Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming po salamat, Panginoon, for using women in the ministry. Thank you, Jesus. Napakabuti mo. Oh, aming Diyos, Ama. Nagbago noon ngayon
kailan pa man sa buhay ko. Kailan pa man sa buhay ko, tapat, lagi tapat. Oh, siya nila mo sa trabaho. Lord, maraming salamat. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Taas natin ito kamay sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, sinusuko mo sa iyo ang aking buong buhay. Gamitin mo ako sa ministeryo na ipagkakatiwala mo sa akin. Gamitin mo ako, Panginoon, for the glory of your name. Alisin mo ang paningin ko sa aking sarili at matuon ang focus ng paningin ng aking pananampalataya sa Panginoong Hesus. Panginoon, puspusin mo ko ng iyong kapangyarihan at gamitin mo po ako sa ministeryo na inilaan mo sa akin. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gloria. Nemesila hatemor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, sinabi mo that in the last days, ibubuhos mo ang iyong banal na Espiritu sa lahat ng laman, sa lahat ng tao. Bata, matanda, mga lalaki o babae, wala kang itinatangi. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita na kay Kristo, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Kung sa mundo man, may pagmamaliit sa mga kababaihan at hindi equal ang pagtingin, kay Kristo, lahat equal. Walang Jew, walang Gentile, walang male, walang female. All are one in Christ Jesus. At sinabi mo rin sa iyong salita that in the last days, that it will come about after this, that I will pour out my Spirit on all mankind, and your sons and your daughters, male or female, will prophesy. Your old men will have dreams. Your young men will see visions, and even on the male and female servants, I will pour out my Spirit in those days. I will display wonders in the sky and on the earth, blood, fire, and column of smoke. The sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great awesome day of the Lord comes. And it will come about that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem, there will be those who escape, just as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. Panginoon, napakalinaw na in these last days, binubuhos mo ang iyong Espiritu sa mga lalaki at sa mga babae, maging sa mga bata at matatanda, wala kang pagtatangi. At gayon din,
magsasalita ng salita ng Diyos, whether they are male or female, gagamitin mo sapagkat kay Kristo lahat pantay-pantay, walang lalaki, walang babae. Maraming po salamat. Hindi pa po tapos ang last days. Hindi pa namin nakikita ang kakilakilabot na mangyayari sa mundo, pero hindi na po namin ito aabutan sapagkat there will be rapture of the church. Pero bago mangyari yun, patuloy mong ibubuhos ang iyong banal na Espiritu sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, sa mga matatanda, sa mga bata. Hindi ka magtatani. Lahat gagamitin mo, Panginoon, for the glory of the name of Jesus. Everybody shout, Hallelujah! Thank you, Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, lahat magsabi Amen. Amen! God bless you all. Romans 16:19 says, Hallelujah! Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, excellent. What is good? The innocent of evil, The excellence of what is good, the innocence of evil. The God of peace will soon proceed. Yes, God will bless him. out the needs of me for the God